Ayun! So, na-access natin mga ka-IT yung ating Wi-Fi ng bayan via Zero-Tier Remote Monitoring. Welcome dito sa ating panibagong video. So, sa mga gumagamit pala dyan ng Wi-Fi ng bayan, so meron na silang version 5 ngayon, no? At meron palang nag-request sa atin, no? Kung paano daw paganahin yung remote monitoring via Zero-Tier. So, yan si Tapong Kuyaso 4436 yung nag-request sa atin. So, yan ang ating gagawin mga ka-IT, no? Dito sa ating video, paganahin natin yung Zero-Tier, no? Remote monitoring para sa Wi-Fi ng bayan version 5. So, tara, umpisahan na natin. Okay, so meron tayo dito mga ka-IT, no? Simple kit ng ating piso Wi-Fi. So, meron tayong USB Mini V3 and then yung ating OPI. So, take note pala natin dyan, yung ating OPI dapat connected ito sa internet. Kasi kung pansin nyo, wala tayong AP dyan. So, kung ito-direct natin to sa AP natin or kung mag-direct connect tayo sa AP natin, so wala tayong internet doon, no? Sa 10.0.0.1. So, dapat ay i-access natin siya sa kanyang IP address na nakakuha niya sa ating router or mula sa ating ISP mismo. So, ang gagawin natin ay mag-i-scan tayo ng ating network kasi ako hindi ko alam kung ano yung IP address. So, kung alam niyo naman yung IP address, no, ay pwede niya kayong mag-direct sa kanya. So, dito sa ating laptop, ang ginagamit natin dito ay Advanced IP Scanner, no? Pag tayo ay nag-scan ng ating network para makita yung IP address ng ating OPI. Pero sa ating cellphone, gagamitan natin dyan ay itong Network IP Scanner. So, pwede ito ma-download, no, sa Play Store. So, open lang natin yan. Kung na-install na halimbawa, open natin. And then, click natin yung settings. And then, scan an external network. And then, dito, i-input natin yung ating IP subnet, no? Kung ano yung IP address ng ating network or ng ating main router. Yan. So, ito sa akin, 192.168.1.1/24, no? Para i-scan niya yung buong network natin, no? At yung mga devices na connected sa ating router. And then, pindutin na natin yung scan para mag-start na siya sa pag-scan. So, dito ay makikita natin, no, yung ating OPI, including, no, at ano pa yung mga devices na connected sa ating network. So, scan natin yan. Ayun, so lumabas na siya. So, ayan, makikita na yung ating OPI dito, 192.168.1.8, ang kanyang IP address. So, ang gagawin natin mga ka-IT, since na-access na natin siya, or nakita na natin yung kanyang IP address, ay magbukas din ng ating Google Chrome. Then, dito i-type natin yung 192. Yan, palitan natin .1.8. Okay, so mag-add tayo ng /admin para rekta na tayo sa login page. Yan. Okay, so ito na yung ating login page ng Wi-Fi ng bayan version 5. So dito pala iba na pala yung ating username. So yung username dito, admin.wb pi soft. So sa hindi pa dyan nakakaalam, no, ng bagong admin, login ng Wi-Fi ng bayan version 5. So ito po siya. Yan. Admin, mali. Admin at pala. Yan. Admin at wpisoft.com. Tapos ang password niya ay admin lang. Then sign in tayo. Admin at wpisoft.com. May space dito. Tanggalin natin. Yan. Sign in. Okay. So, ito na yung ating dashboard mga ka-IT. So, ang gagawin natin dyan, no? Punta na agad tayo sa menu. And then, sa remote access. Yan. Mayroon ng remote access. And then, dito, makikita natin yung Ngrok tsaka yung Zero-Tier. So, depende kung ano yung gamitin dyan. So, sa video natin, ay dito tayo sa ating Zero-Tier. So, ang gagawin ng mga ka-IT dito ay kailangan nating i-paste yung ating network ID. So, magbukas tayo dyan, no, ng ating Zero-Tier account. Dito. Yan. myzerotier.com. Then, login tayo. So, gagamitin ko lang yung ating Gmail.
Okay. Ayun, so automatic na ako naka-login, no? So, yan, kung mayroon na kayong account dito sa Zeroter, gamit ang yung Gmail, ay pwede kayong mag-login dyan na gamit yung Gmail. Okay, so after natin maka-login, no, sa ating Zeroter account, ito na yung ating network ID, may kita na natin dyan. So, open ko lang para makita natin yung buong network natin, no? Yung mga devices na nandyan na sa ating network. So, as of now, meron tayo dito, ayan, 7. Okay, so gawin natin mga ka-IT, ika-copy natin yung network ID natin. Ito siya. Long press natin, and then copy. And then, balik tayo sa ating dashboard. Ayan, saan ba yun? Ito pala. Ayan. And then dito, i-paste lang natin, no, yung ating network ID. Yan. So, take note pala mga ka-IT, dapat ang inyong Wi-Fi ng bayan ay activated, kumbaga naka-license. Kasi kung hindi naka-license ay hindi gagana ito. Okay, so submit lang natin. Ayun, so connected. Wi-Fi ng bayan, connected. So, ibig sabihin, okay na, no? Ayun, status dito is connected din. So, ibig sabihin, na-input na natin yung ating network ID and connected na tayo sa ating Zeroter network. So, balik tayo sa ating Zeroter account. Ayan. And then, scroll down tayo. Tingnan natin kung meron bang na-add na bagong device. So, wala. 7 pa rin. Gagawin natin dyan, mag-refresh tayo dito. Ayun, no? Okay, then tingnan natin ulit. Ayan, so 7 pa rin. Pag ganyan mga ka-IT, pag hindi siya nag-appear dito, ang gagawin natin, balik tayo sa ating portal ng Wi-Fi ng bayan. And then, i-reboot natin o restart yung ating system. Ayan, so click natin yung system reboot. Ayan, so system rebooting. Okay, so para mag-refresh yung ating ginawa. Okay, so kung pansin nyo, ayan. Okay, so nagre-reboot na siya. So antayin natin na mag-ready ulit. Ayun, no? So mayroon na nga, ang bilis So ito yung bagong update pala ni Wi-Fi ng bayan, no? Sabi nila dito, no, sa kanilang update ay bumilis yung boot up process ng kanilang bagong version. Ayan siya, fast booting. Okay, so kaya yan, mabilis bumalik yung ating portal. So refresh ko lang dito. Ayan, so login tayo ulit. Ito siya, then admin, sign in. May space naman itong aking .com. Okay, so sign in na tayo ulit. So double check lang natin, no? So yan, connected naman siya, yung ating Zeroter. So double check natin sa ating Zeroter network. Check natin ulit kung naka-add na ba. So 7 pa rin. So refresh lang natin to. Okay, then check natin ulit. So 7 pa rin. Yan. So pag ganyan mga ka-IT, balik tayo sa ating Wi-Fi ng bayan. Submit lang natin ulit. Ayun, so connected na. And then balik tayo sa ating Zeroter. Refresh natin ulit to. So yan na siya, makita nyo, 8 na. Okay, so andyan na yung ating Wi-Fi ng bayan. Ito siya, yung hindi naka-check. So pag andyan na siya, dapat i-check natin tong box para ma-authenticate na. Kasi kung hindi, ay hindi rin natin siya ma-access. Alright, so check ko lang. And then dito, lagyan natin ng name. For example, lagyan ko siya ng WB para malaman ko na ito yung aking Wi-Fi ng bayan. Okay, so andyan na. So refresh ko lang ulit.
Then, double check ko kung naka-check na nga ba. Ayun, so meron na. Okay, so pag ganyan mga ka-IT, ay pwede na natin itong access sa kanyang IP address. So ito ang kanyang IP address, no? Nagkaroon na siya ng IP address na inassign automatically ni Zero-Tier Network natin. Okay, so copy natin. Para ma-accessan siya, ay copy natin yung kanyang IP address. Long press, then copy. And then magbukas tayo ng panibagong tab. Then i-paste natin dito. Paste. So try natin kung ma-access nga ba. Alright, no? So hindi natin ma-access kasi nga itong ating cellphone ay wala pala itong zero-tier na app. Okay, so wala tayong zero-tier na app dito. Nasaan ba yung ating zero-tier dyan? Ay, meron pala tayo dito mga ka-IT. Ito siya. So open natin yan. Okay, and then dito sa settings, makikita na dyan, no, mayroon tayong plus sign dyan. So ibig sabihin ay kailangan nating i-add din yung ating network ID. So ito yung dati kong network ID. So yan, hindi ko na yan ginagamit. So gawin natin, click natin yung plus. And then mag-paste tayo dito ng ating network ID. Balik tayo sa ating zero-tier account. Ito siya. So copy natin ulit, no, ang ating network ID. Yan. And then balik tayo sa ating zero-tier app. Then dito i-paste natin. Yun. Okay. So route all traffic through zero-tier requires still a configuration of network. So wag na natin i-check yan. And then dito sa baba, click natin yung add network. Eto. Okay, then, so status niya is unknown. On natin yan. So not authorized, no, yung ating cellphone. So gawin natin dito mga ka-IT, punta tayo sa ating zero-tier network. Refresh natin yan. Kasi lalabas dito yung ating cellphone, kailangan natin siyang i-authenticate. So kung pansin nyo, 9 na. So ang isa dyan yung ating cellphone. Ito siya, no? Yung in-add natin ngayon. So check natin yan para ma-authenticate siya. Lagyan ko lang dyan CP. Okay, so meron siyang IP address. Wala. Refresh natin. Okay, so check natin. Yan, 9 na, and then naka-check na yung ating CP. So balik tayo sa ating zero-tier app. Yung status dyan, kung makita nyo, is online na. So ibig sabihin yan ay connected na itong ating cellphone sa ating zero-tier account, no? Sa ating zero-tier network. So ang gawin natin, back tayo. Balik tayo sa ating browser. Then doon tayo sa, yan, sa pinaste natin, no? So dito, i-go lang natin ulit. Tingnan natin kung ma-access natin siya. Aha. Ayun. So, na-access natin mga ka-IT yung ating Wi-Fi ng bayan, no? Via zero-tier remote monitoring. So, ayun lang. Napakadali lang mga ka-IT kung paano natin i-access yung ating Wi-Fi ng bayan na mga system na gamit dyan via zero-tier. So, ayan na siya. Pwede na tayo dito mag-login. May space dito, tanggalin ko lang. And then admin. So kung pansin nyo, no, yan yung ating IP address mula sa ating zero-tier. And then ito naman yung kanina. Saan ba yun? Ito siya. Yan, yung sa ating network mismo. Okay, so login tayo. Sign in tayo. Ayan. So nakaka-login tayo mga ka-IT. Ma-access na natin yung ating Wi-Fi ng bayan version 5 via zero-tier. Ayan, so okay na okay. Sa may mga katanungan pala dyan, no? Paki-comment na lang dito sa ating video. And of course, sa mga nais pala dyan umorder ng piso Wi-Fi window machine ay available po sa atin. Sa mga parts ay meron tayo dito. Ayan, so PM lang kayo mga ka-IT. Microtech po ay available din sa atin. Ayan, para sa mga Starlink natin dyan. Okay, so see you na naman ulit sa ating next video. And sa hindi pa dyan nakasubscribe sa ating channel, huwag na kalimutang i-like and subscribe na itong ating channel.